Good day mga boss. Sa mga hindi pa nakasubscribe, baka pwedeng pasubscribe naman mga boss. Pakihit nyo na din yung bell button para updated kayo palagi pag may bago tayong upload. Salamat mga boss. Okay, umpisa na natin. Bali sa video na ito may ayusin tayong mini washing machine. Ang brand ng mini washing machine na to ay Hodek. At ang issue nito mga boss ay ayaw umikot ng motor niya. Sobrang liit lang nito mga boss, hanggang hita ko lang. Buo naman yung timer niya. Ayan mga boss, kung mapapakinggan nyo, tumutunog yung timer niya. Kaso nga lang hindi umiikot yung motor niya. Meron lang siyang mahinang ugong. Bigla na nga lang palang huminto to habang ginagamit. Tapos ngayon pinandar natin, umuugong lang yung motor niya. So pag ganito mga boss, may konting idea na tayo kung saan tayo magto-troubleshoot. Syempre una, chinek muna natin baka may lagot sa power cord niya o yung wire na papunta sa outlet. Baka nginat-ngat ng mabait. Pero wala naman lagot yung wire niya kaya buksan na natin yung likod niya para makita natin yung capacitor. Yun kasi yung pangalawang dapat i-check pag ganito ang issue ng washing machine, yung capacitor. Parang sa electric fan mga boss, pag ayaw umikot o kaya mabagal ang ikot ng motor, isa din sa dapat i-check ay yung capacitor. Syempre pati yung fuse kung walang umuugong. Ayan mga boss, kumpirmado na capacitor nga ang problema. Tingnan nyo naman kasi kung ano nangyari sa capacitor na to, lumabas na yung laman loob niya. Papalitan natin to ng bago. Ito yung tinanggal nating capacitor. Lumobo yung sa bandang gitna niya tapos sa bandang ilalim, lumabas yung laman loob niya. Ang value pala nito ay 5 UF o 5 microfarad. Syempre papalitan natin siya ng 5 microfarad din. Mura lang to sa Shopee mga boss, 55 pesos ang bili ko. Pero kung dito sa lugar namin bibilin baka kulang 100 to. Ito ang capacitor na ipapalit natin. Magkaiba sila ng itsura. Yung isa parang hugis square. Ito namang ipapalit natin ay pabilog. Wala namang problema dyan mga boss, ang importante ay parehas silang 5 microfarad. Test muna natin itong capacitor natin. Syempre itong luma na lumobo at parang pumutok, matik yan, sira na yan, wala na tayong makukuhang reading dyan. Itong bago ang itetest natin. Pag magtetest kayo ng capacitor, mas maganda kung ang gamit yung tester ay yung may capacitance kagaya nitong gamit ko. Kasi makikita nyo yung exact value ng capacitor. Ayan mga boss, i-test na natin. Wala naman polarity yung ganitong klaseng capacitor kaya kahit magkabaligtad ay walang problema. Antayin lang natin mga boss, medyo matagal lang. Ayan mga boss, nakasukat tayo ng 5 microfarad. Ibig sabihin, goods na goods tong capacitor na to. Sa Shopee ko to nabili, bali 55 pesos. Lalagay ko na lang sa description yung link. Ngayon naman mga boss, ikakabit na natin yung bagong capacitor. Kahit magkabaligtad walang problema kasi wala naman tong polarity. Syempre, wag natin kakalimutan balutan ng tape. Siya nga pala mga boss, sa mga hindi pa nakasubscribe, baka pwedeng pasubscribe naman. Pakipindot nyo na din yung notification bell para lagi kayong updated kapag may bago akong upload. Pwede nyo rin i-share yung mga video na ina-upload ko para mas maraming makakita ng mga tutorial na ginagawa natin. Ayan mga boss, balutan lang natin mabuti ng tape. Ngayon mga boss, dito na tayo sa huling bahagi ng ating tutorial. Itetest na natin kung goods na ba itong washing machine na to. Ayan mga boss, goods na yung ating mini washing machine. Sana kahit paano mga boss may natutunan kayo. At kung umabot kayo sa part ng video na to, baka naman pwedeng palambing, pasubscribe naman at pakihit na din ng bell button para updated kayo palagi pag may bago tayong upload. Yun lang mga boss, salamat sa panonood.